Dahil sa sakit, dahan-daang nilalamon ang kanyang katawan, ang tanging pagtakas mula sa kanyang malupit na katotohanan ay isang laro ng diskarte na kanyang nilalaro araw at gabi, hanggang sa kanyang mga huling sandali. Gayunpaman, hindi kamatayan ang katapusan. Nagising siya sa mismong larong minahal niya, ganap na walang kapangyarihan, walang katayuan o kakayahan. Ngayon ay nakulong sa mundong ito na minsang tinakasan niya para sa kaginhawahan, kailangan niyang lumaban para mabuhay, bumuo ng lakas mula sa wala, at bumangon upang lupigin ang mundo na naging bago niyang katotohanan. Nakasentro ang kwento sa isang binata na nagngangalang Takuto na gumugol ng halos lahat ng kanyang oras sa isang laro ng diskarte na tinatawag na Eternal Nations. Nakakulong sa kama sa ospital, nakahanap si Takuto ng aliw at kahulugan sa paglalaro ng Eternal Nations at kalaunan ay namatay habang tumatakbo pa rin ang laro. Ngunit ang kanyang kamatayan ay hindi pang wakas. Ilang sandali pa, binuksan niya ang kanyang mga mata, natagpuan ang kanyang sarili na nakaupo sa isang trono sa gitna ng mga sinaunang guho sa isang kagubatan. Ang una niyang naisip ay tungkol sa kung gaano kasariwa at tunay ang pakiramdam ng hangin. Biglang may lumapit na babae sa kanya, mahinahong nagtatanong kung gising na ba siya. Nang ipakita niya ang kanyang mukha, agad siyang nakilala ni Takuto bilang si Eto, isang karakter na Elven mula sa Eternal Nations. Magalang na tinawag siya ni Eto na kamahalan, na iniwan si Takuto na lubos na nalilito. Iniisip kung ano ang nangyayari sa mundo. Bilang isang makaranasang tagahanga ng anime, mabilis niyang nalaman na sa anumang paraan ay nadala siya sa mundo ng Eternal Nations, ang mismong mundo ng laro na ginugol niya sa hindi mabilang na oras. Ngunit ang pagsasakatuparan na ito ay nagdadala ng higit pang mga katanungan. Kadalasan, tatawagan lang ni Eto ang kanyang hari sa ganitong paraan kung siya ang Panginoon ng Minogue, ang bansang pinangunahan noon ni Takuto sa laro. Nagsalita muli si Eto, sa pagkakataong ito ay tinawag siyang Takuto-sama, at nagpapaliwanag pa. Binanggit niya na si Takuto ang kauna-unahang manlalaro na nagtagumpay sa Nightmare difficulty gamit ang Minogue, na kilala bilang pinakamahirap na sibilisasyon sa laro. Ipinagmamalaki niyang ibinunyag na nakalista si Takuto sa mga pandaigdigang leaderboard ng laro, na nagbibigay sa kanya ng maalamat na katayuan. Lalong lumalim ang pagkalito ni Takuto. Paano malalaman ng isang karakter lamang ng laro ang tungkol sa mga bagay na lampas sa kanyang sariling realidad sa mundo ng laro? At malumanay na ipinaliwanag ni Eto na naaalala niya ang lahat, bawat tagumpay, bawat pagkatalo, bawat salitang sinabi ni Takuto sa kanya sa pamamagitan ng kanyang screen at ang buong paglalakbay na pinagsaluhan nila hanggang ngayon. Nang marinig ito, napuno ng emosyon si Takuto, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sinabi niya kay Eto kung gaano siya kasaya na sa wakas ay makausap siya ng direkta, ipinagtapat na siya ang palaging paborito niyang karakter sa Eternal Nations. Isang magiliw na tugon ni Eto na eksaktong pareho ang nararamdaman niya. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagpapaliwanag kung paano siya napunta rito. Kaya, direktang tumingin si Takuto kay Eto at tinanong kung siya ba ang nagdala sa kanya sa mundong ito. Matapat na inamin ni Eto na wala siyang ideya kung paano sila nakarating dito, dahil siya mismo ay dumating ilang minuto na ang nakalipas. Gayunpaman, sigurado siya sa isang bagay. Ang lugar na kinaroroonan nila ay parang ang mundo ng Eternal Nations. Anuman ang kanilang lokasyon, lubos na nagpapasalamat si Eto na sa wakas ay nakilala niya ng personal ang kanyang tunay na hari. Marahan niyang hinawakan ang mga kamay ni Takuto, hinihimok niya itong simulan ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Ibinahagi ni Eto ang kanyang pangarap na muling magtayo ng isang imperyo kasama lamang silang dalawa. At dahil wala nang ibang natitira si Takuto, masaya siyang sumang-ayon na sumali sa kanyang quest. Nang iunat ni Takuto ang kanyang kamay para formal na makipagkamay sa kanilang partnership, biglang lumipat si Eto sa kanyang NPC persona, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Sludge Eto, isang iligal na bata na ipinanganak sa isang nahulog na mundo. Team niyang ipinangako ang kanyang buong pagkatao, isip, kaluluwa, at katawan kay Takuto. Bagamat teknikal na masama ang karakter ni Eto, ang The Atrix ay nakakaramdam ng masakit na klise, na nag-iiwan sa kanya at ni Takuto na pansamantalang napahiya. Gayunpaman, nagpasya si Takuto na sumandal dito, kapansin-pansing idineklara na sa tabi ni Eto, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay, itatatag niya ang Minogue, ang pinaka-nakakatakot na imperyo sa kanilang lahat. Pagkatapos ay lumingon si Takuto kay Eto, nagtatanong kung naaalala niya kung ano ang dapat palaging gawin ng Minogue. Buong pagmamalaki, sinabi ni Eto na dapat nilang ganap na itago ang kanilang mga sarili, manatiling hindi nakikita tulad ng mga tunay na recluses upang maiwasan ang pagtuklas. Agad na kumilos, ipinatawag ni Takuto ang isang emergency production scout, isang kakaibang nilalang na parang insekto na may napakahabang binti.
Dahil sa pagkakahanay ng Minogue sa kasamaan at pagkawasak, natural na nakakatakot ang lahat ng unit nila, kasama na ang scout na ito. Anuman, si Takuto ay nag-issue ng mga utos, na nagtuturo dito na masusing imbestigahan ang kanilang paligid, at mahigpit na ipinaalala ni Eto na hindi isang opsyon ang pagkabigo sa kanilang hari. At masunurin, ang scout ay umalis sa nakatalagang gawain nito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Takuto kay Eto na talagang nakikita niya sa mga mata ng scouts, na nagpapatunay sa kanilang dalawa na gumagana talaga ang mundo tulad ng laro. Maikli niyang ipinaliwanag kay Eto kung paano gumagana ang pagpapatawag dito. Ang kanyang kasalukuyang kabuoang magic power ay nasa 200 MP at ang paglikha ng scout ay kumonsumo ng 100 MP. Maingat na isinasaalang-alang ni Takuto ang kanyang mga pagpipilian para sa paggastos ng kanyang natitirang mga magic point. Ang pagtatayo ng base ay nagkakahalaga lamang ng 20 MP, ngunit iniisip din niya kung dapat niyang unahin ang depensa sa pamamagitan ng pagpapatawag ng isang mandirigma. Sa kasamaang palad, ang paggawa nito ay kumonsumo ng higit na kapangyarihan kaysa sa kasalukuyang taglay niya. Sa Eternal Nations, inuri si Eto bilang isang bayani na karakter, na ginagawa siyang partikular na makapangyarihan sa labanan. Ngunit dahil ang kanilang bagong paglalakbay ay halos hindi na nagsimula, ang kasalukuyang antas ng lakas ng Eto ay nananatili lamang sa ikatlong antas, na medyo mababa. Anyway, salamat sa Scouts Reconnaissance, nakakuha si Takuto ng malinaw na larawan ng kanilang paligid, na pangunahing binubuo ng walang katapusang kagubatan. Kaya, ang setting na ito ay nagpapatunay ng isang perpektong lokasyon para sa pagtatatag ng base ng Minogue, bagamat nababahala si Eto na talagang walang wildlife o available na pagkain sa malapit. Napagtatanto na masyadong mapanganib na lumipat, inutusan ni Takuto ang scout na palawigan ang paghahanap nito at galugarin ang mas malawak na perimeter. Pagkatapos ay nagsimulang malungkot si Eto, sa paniniwalang hindi sapat ang kanyang kontribusyon upang tulungan ang kanyang hari. Nang makita ang kanyang pinanghihinaan ng loob na ekspresyon, malumanay siyang tiniyak ni Takuto, at sinabing sapat na ang pagkakaroon lamang niya sa kanyang tabi. Malalim na naantig sa kanyang taos-pusong mga salita, si Eto ay agad na naging mas tapat sa kanya. Samantala, hindi nagtagal, natuklasan ng kanilang scout ang isang campsite na tinitirhan ng isang grupo ng Dark Elf. Nag-aalangan si Takuto, hindi sigurado kung ano ang kanilang susunod na hakbang dahil ang aksidenteng pagpasok sa teritoryo ng ibang grupo ay maaaring magdulot ng malubhang problema. Kaya, sa tingin niya, pinakamabuting mag-lay low muna sila sa ngayon. Iminumungkahi ni Eto na maasahin sa mabuti na kung ang mga bagay ay mapapasama, maaari silang makatakas ng magkasama. Ang kanyang paghihikayat ay nagpapataas ng kumpiyansa ni Takuto, kaya nagpasya silang tahimik na obserbahan ang mga Dark Elves mula sa isang ligtas na distansya at alamin kung ano ang kanilang ginagawa dito. Ngunit biglang, tatlong Dark Elves ang direktang natitasid sa kanila, nahuli ang parehong Takuto at Eto na walang depensa. Natigilan sa gulat si Takuto, napagtanto ang mga Dark Elves na binalak niyang maingat na iwasan. Ang parehong mga elves na handa niyang takasan kung sakaling mag-cruise ang landas nila ay nakatayo na sa harapan nila. Parehong siya at ang dalawa ay nananatiling hindi sigurado kung ano ang mangyayari sa enkwentro. Ngunit sa pagkilala sa kahalagahan ng pananatiling kalmado sa mga sitwasyong tulad nito, nagawa nilang mapanatili ang kanilang kalmado. Kasabay nito, ang mga Dark Elves ay walang intensyon na saktan ang sinuman. Ipinaliwanag nila na kamakailan lamang ay pinalayas sila mula sa lungsod na dati nilang tinawag na tahanan at desperadong inakay ang kanilang mga tao sa kagubatan upang maghanap ng kaligtasan. At pagkatapos ng mahirap na paglalakbay, nagawa nilang mag-set up ng pansamantalang kanlungan sa isinumpang lupaing ito. Gayunpaman, nang walang magagamit na pagkain, nasa desperado silang sitwasyon, alam nilang magugutom ang kanilang mga anak ng walang supply. Si Kapitan Nagi, pinuno ng mga Dark Elf, ay kasalukuyang ginalugad ang madilim na kagubatan na ito kasama ng kanyang mga sundalo, lalong nag-aalala na ang kanilang paglalakbay ay maaaring ganap na feudal dahil ang lugar ay tila walang buhay. Ilang mga tauhan ni Nagi ang nagsimulang magreklamo ng mapait, na nangangatwiran na maaaring mas mabuti kung nanatili na lang sila at namatay sa lungsod kaysa magutom dito. Naaalala nila ang malagim na mga kwento tungkol sa kagubatan na isinumpa ng isang misteryosong tao, isang lugar kung saan hindi maaaring umunlad ang buhay o pag-ibig. Mabilis silang binalaan ni Nagi laban sa pagkawala ng pag-asa, na nagpapaalala sa kanyang mga tao na kung sila ay mawala ng pag-asa ngayon, ang kanilang mga anak na naghihintay pabalik sa kampo ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakataon. Mahigpit niyang ipinaalala sa kanila na ang kanilang mga anak ay naniniwala pa rin sa kanila at na ang pagbabalik na walang dala ay hindi isang opsyon. Gayunpaman, habang patuloy si Nagi sa pasulong, hindi niya maiwasang pagnilayan ang kanyang mga mabangis na salita ng mga sundalo.
Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi sila nagkakamali. Ang mga pagkakataong mabuhay dito ay tila napakaliit. Ngunit bilang kanilang pinuno, hindi niya kayang magpakita ng takot o sumuko dahil sa kanya umaasa ang kanyang mga tao para gabayan silang ligtas sa krisis na ito. Naglalakad ng mas malalim sa kakahuyan, biglang naramdaman ni Nagi ang presensya ni Takuto at ni Eto. Isang alon ng pangamba ang dumaan sa kanya, natatakot na baka umatake ang hindi kilalang mga entity na ito nang walang awa at lipulin ang kanyang buong koponan. Anuman ang susunod niyang pagpipilian ay maaaring matukoy ang kapalaran ng kanyang mga tao. Kaya hinikayat ni Nagi ang sarili, nagpas siyang lumapit sa diplomatikong paraan. Nang sa wakas ay narating na sila ni Nagi, nagulat siya sa maladiwang hitsura ni Takuto pero medyo normal si Eto. Walang pag-aalinlangan, agad na lumuhad si Nagi, na nagudyok sa kanyang mga tagasunod na gawin din ito. Pagkatapos, sa boses na puno ng pagpapakumbaba, humingi siya ng paumanhin sa pagpasok niya sa kanilang teritoryo nang hindi inanyayahan. Si Eto ay nanlilisik na malamig kay Nagi ay matalas na nagtatanong sa kanya, hinihingi na malaman kung bakit siya susuway kahit alam niyang bawal ito. Kinakabahang ipinaliwanag ni Nagi ang kanilang mga desperado na kalagayan, kung paano pinalayas ang kanilang mga tao ng walang babala. Pinilit na tumakas sa kanilang lungsod ng walang mga panestos, ang nakakapagod na paglalakbay, at ang mga batang nagugutom na naghihintay pa rin sa kagubatan. Nakaramdam ng higit na pagkabalisa sa ilalim ng marahas na tingin ni Eto, si Nagi ay nagpatibay ng sarili, kumbinsido na malapit na nila siyang patayin. Gayunpaman, ginulat siya ni Takuto sa mahinahong pagtatanong kung siya ay nagugutom. Kinakabahan si Nagi, hindi sigurado kung paano sasagutin hanggang sa mariin siyang inutusan ni Eto na sagutin ang tanong ng kanyang master. Tahimik, inamin ni Nagi na siya ay nagugutom, at kaagad, si Takuto ay nag-conjure ng ilang mansanas mula sa manipis na hangin. Nataranta si Nagi, hindi pa siya nakakita ng mansanas, hindi sigurado kung nakakain pa ba ang mga ito. Magiliw na tiniyak sa kanya ni Takuto na ang prutas ay makatas at masarap, na naghihikayat sa kanya na subukan ito. Nag-aalangan pa, lumingon si Nagi sa likuran niya, nagulat nang makita ang kanyang mga tauhan na sabik na nilalamon ang mga mansanas. Mahigpit siyang hinikayat ni Eto na kumain na rin. Ngunit hindi pa rin mapalagay si Nagi. Nang mapansin ang kanyang pag-aalinlangan, si Takuto ay agad ding nag-conjure ng mga peras. Ngayon ay hayagang naghihinala si Nagi, labis na nalilito sa kabutihang loob ni Takuto. Ang mga Dark Elves ay palaging tinitingnan ng may puot, patuloy na tinatanggihan ng iba. Ang biglang makatagpo ng taong handang tumulong ng walang anumang nakatagong motibo ay nadama na hindi natural. Sa wakas ay sinabi ni Magi na mas gusto niyang dalhin ang pagkain para pakainin ang mga nagugutom na bata sa kanilang kampo. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagsasalita, gumawa si Takuto ng higit pang prutas para sa kanya. Sa sobrang pagkagulat, pasasalamat at di paniniwala lang ang nararamdaman ni Nagi. Samantala, pabalik sa kampo, ang mga batang Dark Elves ay nahiga ng mahina at pagod, tahimik na nagdarasal para sa kaligtasan. Biglang naamoy nila ang pamilyar na amoy sa hangin. Sinasagot ang kanilang mga panalangin dahil bumalik na si Nagi at ang kanyang mga sundalo, na may dalang maraming pagkain kaysa sa nakita nila. Masayang sinabi ni Nagi sa lahat na maghanda para sa isang piging, at sa lalong madaling panahon silang lahat ay kumakain ng nasa sabik, at ang mga nagugutom na bata ay mabilis na nanambalik ang kanilang lakas. Ang isa sa mga elf pagkatapos ay mausisa na nagtanong kay Nagi kung saan niya nakuha ang lahat ng pagkain, ngunit iniiwasan ni Nagi na magbigay ng mga detalye. Sa halip, sinabi lang niya sa kanila na sa wakas ay ngumiti sa kanila ang tadhana. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, nananatili siyang pinagmumultuhan ng alaala ng mahiwaga, nakakatakot na figure na nakatagpo niya sa kagubatan. Pagkatapos kumain, ang lahat ay nakatulog ng mapayapang tulog maliban kay Nagi, na nananatiling gising, na maingat na nakatitig sa apoy. Habang siya ay nakatayong nanunood, tahimik na lumapit si Elder Molter, dahan-daang hinayla si Nagi mula sa kanyang malalim na pagmumuni-muni. Nagpahayag ng pasasalamat si Molter sa mga pagsisikap ni Nagi, ngunit binanggit na ang lasa ng prutas ay hindi katulad ng anumang bagay na nakilala niya, kahit na nabuhay ng 200 taon. Tumango si Nagi, sang-ayon na tiyak na kakaiba ang lasa ng prutas. Pinipilit siya ni Molter tungkol sa kung saan nanggaling ang pagkain, na nagudyok kay Nagi na aminin na nakatagpo sila ng isang maalamat na figure pagkatapos maglibot ng malalim sa isinumpang kagubatan. Nang marinig ito, malakas na nagtaka si Molter kung marahil ito ang hari ng kapahamakan, na inaalala ang mga sinaunang kwento tungkol sa isang gawa-gawa na sinasabing lumilitaw kapag ang mundo ay nagiging masyadong masikip, sinisira ang lahat at ibinalik ang sibilisasyon sa kadiliman.
Ngunit walang nakakaalam kung ang mga alamat na iyon ay mayroong anumang katotohanan dahil walang sinuman ang nakasaksi nito ng personal. Direktang tinanong ni Moulter si Nagi kung ipinakilala ng misteryosong figure ang kanyang sarili bilang hari ng kapahamakan. Inamin ni Maggie kay Kudo na hindi talaga nagpakilala sa kanyang sarili. Nagsalita lamang siya sa pamamagitan ng kanyang katulong. Iginiit ni Moulter na walang paraan ang isang madilim na nilalang na tulad nito ay mag-aalok ng tulong ng libre, na hinihiling na malaman kung ano ang ipinangako ni Nagi bilang kapalit. Gayunpaman, iginiit ni Nagi na ito ay isang gawa lamang ng kabutihang loob mula kay Takuto, wala nang iba pa. Si Moulter ay nananatiling may pag-aalinlangan, na nangangatwiran na walang masamang nilalang na nag-aalok ng tulong ng walang nakatagong motibo. Mahigpit na tinawag ni Nagi si Takuto na Great One, determinadong ipagtanggol siya sa pagbibigay diin na pinili lang niyang tumulong. Kinontra ni Moulter na ang gayong marangal na titulo ay hindi nababagay sa sinasabing King of Ruin, ngunit tumanggi si Nagi na tumanggi. Masigasig siyang nakipagtalo na karapat-dapat ang paggalang ni Takuto dahil tinulungan niya sila sa oras ng kanilang pangangailangan at nakakabigo na iniisip kung mas mabuti kung mamatay silang lahat kaysa makatanggap ng ganoong tulong. Nang marinig ito, si Moulter ay nag-aatubili na sumang-ayon sa punto ni Nagi, sumasang-ayon na pangasiwaan ang mga negosasyon ng personal pagdating ng oras upang bayaran ang kanilang misteryosong benefactor. Pinagmamasdan ni Nagi ang kanyang natutulog na mga tao, tahimik na nagtatanong kung sa wakas ay makakapagpapahinga na sila ng walang takot. Kasabay nito, lubos na nagalit si Eto kay Takuto dahil sa pag-aaksaya ng mahalagang mana sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga estranghero. Mahigpit niyang ipinipilit itong lumuhad habang sinusubukan itong ipaliwanag na naaawa lang siya sa kanila. Hindi makapaniwala si Eto sa kanyang kawalang ingat, mariing pinaalalahanan siya. Hindi pa nila alam kung ang Minogue ay magiging mapayapa o brutal, o kung gaano karaming mga labanan ang maaaring maghintay. Kaya, ang pag-aaksaya ng mana tulad nito ay maaaring mapanganib. Napagtanto na maaaring lumampas na siya sa pagsaway sa sarili niyang hari, mabilis na humingi ng tawad si Eto. Ngunit malumanay siyang tiniyak ni Takuto, ipinaalala sa kanya na sila ay magkasosyo at na hindi siya makakaligtas sa lugar na ito kung wala siya sa tabi niya. Inamin din niya na nakaramdam siya ng awkward sa paligid ng mga Dark Elves, na nagpapahiwatig na marahil siya ay nahihiya. Sa kanyang sorpresa, ipinalagay niya na sadyang gumaganap si Takuto bilang isang marangal na hari, na nakikipag-usap lamang sa pamamagitan niya bilang kanyang lingkod. Saglit na nagtawanan at nag-aasaran ang dalawa hanggang sa tuluyang bumalik ang ipinatawag na scout ni Takuto. Agad na tinawagan ni Takuto ang bug para mag-report sa kanya. At nang malaman niyang darating ang mga elf, hinihiling na lang niyang kunin na lang nila ang natitirang pagkain na inihanda niya para sa kanila kahapon at tahimik na umalis. Kinakabahan siya habang ipinapaliwanag niya na kinakabahan siya at hindi makapag-usap ng maayos. Kaya, hindi niya alam kung kaya niyang makipag-negotiate sa Dark Elves. Sinabihan siya ni Eto na gagawin niya ito para sa kanya at ipapakita rin ito sa mga Dark Elf na hindi man lang nakikipag-usap ang kanyang hari sa mga katulad nila. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating doon sina Moulter at Gia at binati ng matandang elf si Takuto na parang ginamit pa ang ChatGPT para makabuo ng pagbati, na nagpapasalamat sa kanya sa pagbibigay ng pagkain sa kanyang mga tao. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niyang malaman ang pangalan ng taong tumulong sa kanila at sa pagtanggap ng pahintulot ni Takuto. Ibinahagi ni Eto ang kanyang pangalan, na idineklara siya bilang hari ng kapahamakan. Parehong nabigla ang Dark Elf nang makumpirma ang kanilang mga takot. At pagkatapos ay sinabihan sila ni Eto na kunin ang pagkain at umalis dahil hindi naman ito magtatagal. Gayunpaman, sinabi ni Moulter na gusto niyang suklian si Takuto para sa kabutihang ipinakita niya sa kanila at tinanong kung ano ang maibibigay nila sa kanya bilang kapalit. Sinabi lang ni Eto sa kanila na wala silang anumang bagay na makakapagpasaya sa kanyang hari, kaya hindi na sila dapat mag-abala pa na subukan. Tinanong niya ang mga elves kung mayroon talaga silang anumang bagay na itinuturing nilang mahalaga. At nagdadalawang isip si Moulter dahil wala nang ganoon sa kanila. Binigyan siya ni Eto ng nakakamatay na titig nang makita siyang nag-aalangan at nagtanong kung may binabalak siya. Nagsimulang magpanik si Moulter at napagtanto ni Takuto na napakasama ng negosasyon ngayon. Bigla niyang tinawagan si Eto upang pag-usapan ang kanilang diskarte at nagalit siya dahil si Takuto ay nagbabalak na maging masyadong maluwag. Sinabi niya sa kanya na ang dalawang talunan na ito ay hindi alam kung paano makipag-ayos at sa takbo na ito ay magiging mga hadlang lamang sila sa kanyang landas. Iminumungkahi niya na patayin silang lahat at ilagay ang kanilang mga ulo sa mga haligi sa paligid ng kanilang base. Ngunit hiniling ni Takuto sa kanya na ihinto ang pagiging isang Austrian na pintor.
Sinabi niya na gusto lang ng mga elves na mabuhay ng mapayapa sa kanya at gusto nilang bayaran siya sa parehong dahilan. Iminumungkahi niya na hilingin sa kanila na magbayad sa paraang makakaya nila kaysa bigyan sila ng pagkain ng libre dahil mapapanatiling mabuti ang kanilang relasyon sa mga elves. Si Eto ay hindi maaaring makipagtalo dito at sinabi niya sa mga elves na ang kanyang hari ay nagpasya na tanggapin ang kanilang mga alay. Nang makita ang kaginhawahan sa mukha ni Molter, kapwa na pagtanto ni Takuto at Eto na siya ay labis na kinakabahan dahil naisip niya na si Takuto ang karaniwang masamang nilalang. Sinaway siya ni Eto dahil doon. Ngunit pagkatapos ay nalilito siya kung ano ang hihilingin bilang kapalit ng pagkain. Biglang, nakakuha ng ideya si Takuto at sinabi niya sa kanya na tanungin ang mga elf tungkol sa labas ng mundo. Tuwang-tuwa si Molter na marinig ito at nanumpa siyang sasabihin kay Takuto ang lahat ng nakita at narinig niya sa labas ng mundo ng detalyado. Sinabi ni Eto na kapag nagawa na niya iyon, makakaalis na daw siya kaagad sa kagubatan kasama ang kanyang tribo at nabigla si Gia at Molter. Sinabi nila na gusto nilang patuloy na manirahan sa kagubatan sa ilalim ng awa ni Takuto, ngunit sinabihan sila ni Eto na itigil ang pagiging sakim kung gusto nilang mabuhay. Sinubukan ni Gia na makipagtalo, ngunit pinahinto siya ni Molter, sinabi na kailangan nilang sundin ang utos ng hari. Nagsimula silang umalis, ngunit ngayon ay masama ang pakiramdam ni Takuto sa pagpapalayas sa kanila. Bigla siyang nakakuha ng ideya at sinabihan sina Molter at Gia na maging kanyang mga mamamayan. Pareho silang nabigla nang marinig ito, ngunit hindi tulad ni Eto, na nagtanong kay Takuto sa kung ano ang ginagawa niya. Ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa sistema ng mga refugee sa laro na nagpapahintulot sa kanila na kunin ang iba't ibang uri ng species bilang kanilang mga mamamayan. Sinabi niya na dahil ang mga Dark Elf ay isang neutral na species, madali silang makakaangkop sa masamang katangian ng kanilang kaharian at pagkatapos ay maaari silang mabuhay kasama ng iba pang mga species na naninirahan sa kanilang kaharian. Nagdududa pa rin si Eto dahil ang mga species na may masamang pagkakahanay ay may posibilidad na magkaroon ng mga salungatan sa isa't isa. Ngunit ipinaalala ni Takuto sa kanya na ang kanilang pangunahing uri ng species na tinatawag na homunculi ay mukhang mga tao na pinaghiwalay at ibinalik ng hindi maganda at hindi nila maaaring gugulin ang lahat ng kanilang oras sa kanila. Agad na sumang-ayon si Eto sa kanya sa sandaling lumitaw sa kanyang isip ang katakot-takot na imahe ng homunculi. Bumaling siya sa dalawang elf na nagsasabi sa kanila na plano ni Takuto na magtayo ng isang kaharian dito sa lalong madaling panahon at handa siyang tanggapin sila bilang kanyang mga mamamayan kung mangangako sila na paglilingkuran siya. Nagulat si Molter dito at tinanong niya si Eto kung ano ang mangyayari kung pipiliin nilang maging mamamayan niya at nilinaw niya na magiging masasamang nilalang sila ngunit sinabi niya sa kanila na ito ay mas masaya kaysa sa inaakala nilang masama. Di nagtagal pagkatapos noon ay tumungo sina Takuto at Eto sa pamayanan ng mga Dark Elves kung saan lahat ay handang tanggapin siya. Ang lahat ay natatakot sa kanya at ang ilan sa mga mahihina ay nanghihina sa isang sulyap lamang sa kanya. Kinuha ni Takuto ang kanyang trono kasama si Eto sa kanyang tabi na nagsabi sa mga Dark Elves na sila ngayon ay magiging mga mamamayan ng kanilang kaharian. Tinanong niya si Takuto sa huling pagkakataon kung sigurado siya tungkol dito. At tulad ng pagbibigay niya ng kanyang pahintulot, ang mga elf ay tinanggap sa kanyang kaharian at binabati sila ni Eto dahil ngayon ang kanilang survival at kaligtasan ay ginagarantiyahan ng kanilang bagong hari. Iniisip ni Gio kung iyon na ba iyon, dahil wala siyang nararamdamang kakaiba kahit na dapat ay naging masamang nilalang siya. Bigla niyang pinagsisihan ang mga sinabi niya habang umusbong ang matinding puot sa loob niya at ng iba pang mga elf. Iniisip nila ang mga taong nanakit at nag-uusig sa kanilang uri at puno ng pagnanais na makaganti at ang dalawang normal na elf na kasama nila ay nag-aalala sa kanila. Nang makitang naghihirap ang lahat, tinanong sila ni Takuto kung ayos lang sila at napaiyak si Gia nang malaman na may nagmamalasakit sa kanya at sa kanyang mga tao ngayon. Ang mga Dark Elf ay nagsimulang mag-cheer kay Takuto na may mga luha sa kanilang mga mata at siya ay mahinahon na nalulula dito. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Takuto ng mapa ng kontinente mula kay Molter at bumagsak siya nang makita niya ito. Tinanong siya ni Eto kung ano ang mali at sinabi niya sa kanya na tumingin sa mapa at tingnan kung ano ang isang bastos na panimulang posisyon na mayroon sila. Nasa isang kontinente sila kung saan naruroon na ang dalawang malalaki at makapangyarihang sibilisasyon. Ang isa sa kanila ay ang banal na kaharian ng Qualia, isang bansa ng mga tao na sumasamba sa Diyos na si Arlos, at sila ay isang hardcore good alignment civilization. Sa kabilang banda, nariyan ang Elnan, ang alyansa ng mga elemental kung saan nakatira ang mga elf na sumasamba sa kalikasan. Nakahanay din sila sa mabuting panig, at natarante si Eto nang mapagtanto nila na kapag nahanap nila ang kanilang kaharian,
mabilis nilang mabubura ang mga ito. Nakipag-crush siya kasama si Takuto, ngunit pagkatapos ay huminahon siya, na nagsasabi na hanggat hindi sila natuklasan, maaari silang maging mas malakas. Sabi niya, sa laro, ang kanilang pangunahing species, ang homunculi, ay talagang tanga, kaya hindi sila makapag-research. Ngunit ngayon na mayroon silang mga dark elf, dapat na maging mas mahusay ang mga bagay sa layuning iyon. Di nagtagal, binisita siya ng mga dark elf. At sa pagkakataong ito, isinama na ni Gia ang kanyang katulong na si Emil. Sinabi niya kay Takuto na si Emil ay isang matalinong nerd na maraming alam tungkol sa ibang mga kaharian, kaya tiyak na mas tutulungan siya nito kaysa sa kanila. At sinabi sa kanila na ang hari ay nalulugod sa kanilang dedikasyon at pagkatapos ay ipinahayag na sila ay kukuha ng mahahalagang trabaho mula ngayon dahil ito ang gusto ni Takuto. Una, inatasan niya si Molter ng tungkulin na tingnan ang mga panloob na gawain ng kaharian at sinabing malaki ang pag-asa niya sa kanya dahil nalaman niyang alam din ito ang mahika. Susunod, ginawa niyang pinunong mandirigma ng Minogre si Gia at sinabihan siyang bumuo ng isang malakas na hukbo upang maipagtanggol nila ang kanilang sarili. Ipinauubaya niya sa kanya ang pagre-recruit ng mga sundalo sa kanilang hukbo at nasasabik siyang papatayin niya ang lahat ng kanilang mga kaaway at ipapakita ang kanilang mga ulo bilang mga trepeo. Ngunit si Takuto ay nababaliw na. Sinabi niya na ang digmaan ay barbaric at sinabi ni ito sa nalilitong Gia na mas gusto ng kanilang hari ang kapayapaan. Kaya dapat niyang isaisip iyon. Lalo nitong ikinalito ang elf na mandirigma habang iniisip niya kung bakit ang hari ng kapahamakan ay magugustuhan ang kapayapaan. Kaya, tinutuya ni Molter si Gia, tapos agad na bumangon, sinasabi na hindi gaya ni Gia, na tanging muscles lang ang meron imbes na utak, mas makakatulong pa siya. Isinasaalang-alang ito ni Gia bilang isang hamon at sinabi niya kay Takuto na siya ay bata at malakas upang mas makapagtrabaho siya ng walang pahinga. Hindi na maalaya ni ito na nakikipagkompetensya lang sila para makuha ang atensyon ng malaking masamang daddy at sa tingin niya ay mga workaholic sila. Tinanong niya si Takuto kung dapat nila silang bigyan ng misyon na mangolekta ng mga mapagkukunan at iminumungkahi niya na dapat nilang utusan ang mga ito na pagandahin ang lupain at lumikha ng ilang mga bahay. Agad itong ipinarating ni ito kay Molter na nagsasabi sa kanya na kumuha ng sapat na troso upang itayo ang mga tahanan habang iniiwan ang kagubatan na halos buo. Sinabi ni Molter na magagawa niya ito kaagad dahil ang mga dark elf ay mga naninirahan sa kagubatan. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Takuto na i-reforest ang mga bahagi na kanilang pinutol at ito ay nakalilito sa mga elf dahil hindi pa nila narinig ang termino. Napagtanto ni Takuto na ang kanilang sibilisasyon ay maaaring hindi kasing unlad ng pag-unawa sa muling pagtatanim. Kaya tinanong niya sila kung alam nila ang tungkol sa mahika ng militar o ang 6 na pangunahing elemento. Sinabi ni Molter na alam niya lamang ang tungkol sa 4 na pangunahing elemento at sinabi ni Emil na hindi pa niya narinig ang anumang bansa na gumagamit ng mahika ng militar. Napagtanto ni Takuto at ito na ang mundong ito ay mas primitive kaysa sa inaakala nila. Ngunit ito ay talagang isang magandang bagay dahil sa sandaling sila ay umunlad sa kanilang magic teknolohiya, maaari nilang mabilis na maabutan ang ibang mga bansa. Ipinaliwanag ni ito na ang ibig sabihin ng muling pagtatanim ay pagpapatubo ng mga bagong puno kapalit ng mga pinutol nila. At sinasabi ng mga dark elf na ginagawa din nila iyon, ngunit hindi sila maaaring gumamit ng mahika upang mapalago ang mga ito ng mabilis. Sinabi ni ito na ang reforesting ay gumagamit ng 6 na pangunahing elemento upang mabilis na mapalago ang puno. At bigla niyang binigay ang kredito para sa natuklasang ito kay Takuto kahit na ito ay isang malaking kasinungalingan. Paulit-ulit niyang nililiwanagan si Takuto na nagsasabing siya ang lumikha ng mga kakaibang prutas na kanilang kinain kanina at kung paanong mga ubas ang paborito niya. Sumang-ayon si Emil kay ito at sinabing sinubukan niyang itanim ang mga buto ng ubas at may mga tumubo na. Ito ay dumating bilang nakakagulat na balita kay Takuto na hindi nag-isip na posible na palaguin ang anumang bagay dito. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na maaari niyang likhain ang mga prutas mula sa Earth dito gamit ang mahika, na nangangahulugang maaari siyang lumikha ng iba pang mga bagay. Sinusubukan niya ang kanyang teorya sa pamamagitan ng paglikha ng isang barya at napagtanto na maaari siyang lumikha ng pulver at iba pang bagay sa agham. Sa ganoong paraan, mas mabilis niyang maisulong ang kanyang sibilisasyon kaysa ibang kaharian. Samantala, sa banal na kaharian ng Qualia, nagsisimula na ring gumulo ang mga bagay-bagay. Pinamunuan ni Saint Selina ang isang grupo ng mga kabalyero sa paanan ng Niebe para harapin ang ilang halimaw na banta sa mga nayon sa malapit. Sa sandaling makita niya ang mga goblins na tumatakbo patungo sa kanya, itinutok niya ang kanyang mga tungkod sa kanila, na ginagawang abo gamit ang kanyang banal na apoy.
Ang banal na apoy ay naglalaho sa mga ulap pagkatapos na sirain ang mga halimaw, at habang ang sikat ng araw ay bumabagsak sa nasusunog na lupa, ang mga bulaklak ay umusbong doon. Sinabi ng kapitan ng mga knights sa kanyang mga tauhan na ang kakayahan ni Selena ay sumunog sa masasamang halimaw at lumikha ng isang bulaklak na kama sa kanilang lugar at siya ang dahilan kung bakit sila ay may isang palakaibigan na relasyon sa mga elf. Pagkatapos noon, sinabi ni Selena sa Cardinal na sa halip ay magpadala siya ng mga paladin sa timog dahil kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng paghahayag tungkol sa isang kakilakilabot na nangyari sa isinumpang kagubatan. Tumanggi ang Cardinal, na sinasabi na ang sinumpaang kagubatan ay nasa pinakamalayong dulo ng kontinente at kailangan niya ng pahintulot mula sa mga nakatataas upang mag-deploy ng mga paladin doon. Nagbanta si Selena na siya mismo ang pupunta doon kung wala siyang maipapadala. At kahit na sinusubukan ng Cardinal na lumaban, siya ay umatras at nangakong ipapadala ang mga sundalo na maaari niyang personal na pakilusin. Kasabay nito, abala sina Tekuto at Ato sa pagpapaunlad ng kanilang teritoryo, simula sa pagtatayo ng ilang bahay para sa mga Dark Elf. Ang isang pansamantalang silid ng trono ay naitayo na sa paligid ng trono ni Tekuto, at siya ay sabik na magdaos ng mga pagpupulong at kumperensya kasama ang mahahalagang mamamayan ng kanyang kaharian. Sa sandaling iyon, dumating doon sina Molter, Gia, at Emil, at sinabi sa kanila ni Eto na dapat nilang simulan agad ang kanilang unang pulong ng konseho. Gayunpaman, si Emil ay may regalo para kay Tekuto bago ang pulong, at ito ay isang kasuotan na nagpapamukha sa kanya na isang femboy. Natutuwa siyang matanggap ang damit dahil madumi na ang kanyang damit, at pinasalamatan niya iyon sa mga elf. Gayunpaman, walang nakikitang pagbabago ang mga elf sa kanyang hitsura, ngunit nagtitiwala sila kay Eto nang sabihin niya sa kanila na mukhang maganda si Tekuto sa inihanda nilang damit. Dahil doon, sinimulan niya ang pulong ng konseho, ngunit si Tekuto ay masyadong abala sa pag-fanboy sa kanyang sarili. Nagpasya si Eto na ipagpatuloy ang pagpupulong nang wala siya at kumonsulta sa kanya tuwing kailangan nila ng anumang input, at si Tekuto ay ganap na ayos sa mungkahing iyon. Sa pagsisimula ng pulong, tinanong ni Molter si Eto kung anong uri ng mga gusali ang dapat nilang unang gawin. Sinabi niya sa kanya na dapat silang magsimula sa mga pasilidad sa produksyon ng pagkain at pagkatapos ay bumunot ng isang nakakatakot na mukhang halaman, na magiging pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain sa ngayon. Ang mga elf ay nabigla nang makita ang halaman at hiniling kay Eto na ipaliwanag kung ano talaga ito. Sinabi niya sa kanila na ito ay ang laman ng halaman na kakaiba sa kanilang sibilisasyon. Ipinaliwanag niya na ang halaman ay maaaring gumawa ng karne na ang lasa ay tulad ng laman ng tao at ito ay medyo masustansya. Natigilan ang mga elf sa narinig at sinabi nilang hindi talaga sila kumakain ng tao, ngunit sinabi ni Eto sa kanila na ang halamang laman ay para lamang sa panimulang yugto at sa lalong madaling panahon magkakaroon sila ng iba pang mga uri ng pagkain na magagamit nila. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat din silang gumawa ng mga kamalig at management shed kasama ang mga sakahan at nagpasya si Emily na kunin ang trabahong iyon. Pagkatapos nito, lumipat si Eto sa susunod na item sa kanyang agenda, na pagsasaliksik dahil ang pagkuha ng advanced na teknolohiya ay lalong mahalaga para sa maliliit na bansa tulad ng sa kanila. Tinanong siya ni Molter kung anong uri ng teknolohiya ang dapat nilang pagtuunan ng pansin, at sinabi niya sa kanya na magsasaliksik sila ng magic technology. Talagang nasasabik si Tekuto na makita iyon at sinabi ni Molter na bilang isang salamangkero ay gagawin niya ang lahat para mapabilib siya. Pagkatapos ay tinanong niya si Eto kung anong uri ng teknolohiya ng magic ang dapat niyang saliksikin at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mahika ng militar. Ipinaliwanag niya na ang karaniwang attack magic ay maaari lamang mag-target ng isang maliit na bilang ng mga tao sa isang pagkakataon. Ngunit ang advanced na mahika ng militar ay maaaring sirain ang buong lungsod at kahit na baguhin ang lupain sa kanilang kalamangan. Sinabihan siya ni Eto na tipunin ang mga elf na may talento sa mahika at simulan kaagad ang pagsasaliksik. At si Molter ay hype na lumikha ng mga magic spell na hindi pa umiiral sa mundong ito. Sumunod, lumipat si Eto sa paksa ng kanilang diskarte sa militar at nasasabik si Gia dahil turn niya na ngayon. Gayunpaman, agad na sinabi ni Tekuto sa kanya na hindi sila mamumuhunan ng masyadong malaki sa hukbo ngayon. Idinagdag ni Eto na ang mga hukbo ay magastos upang mapanatili, ngunit hindi sila gumagawa ng anumang kapalit sa mga panahon ng kapayapaan. Nagtalo si Gia na wala silang sapat na lakas upang protektahan ang kanilang hari sa kasalukuyan at sa gayon ay dapat nilang bigyang pansin ang kanilang militar. Idinagdag din ni Molter na pareho sila ni Gia ay may mga bounty sa kanilang mga ulo bilang pinuno ng mga Dark Elf at ang kanilang mga kaaway ay maaaring umatake sa kaharian.
Naiintindihan ni Takuto ang kanilang mga alalahanin at nagpasya na lumikha ng isang bayani upang ipagtanggol sila sa halip. Sumasang-ayon si Eto, sinabi na ang paglikha ng isang bayani ay mahal, ngunit hindi nila kailangan ng pagpapanatili, kaya perpekto sila para sa kanilang kasalukuyang mga pangangailangan. Hindi alam ng mga elf kung ano ang bayani, at sinabi ni Eto sa kanila na ang mga bayani ay hindi kapani-paniwalang malalakas na nilalang na direktang naglilingkod sa ilalim ng hari. May mga kondisyon para ipatawag ang iba't ibang bayani, ngunit tiwala siya na mapapatawag nila ang una sa lalong madaling panahon, at nasa sabik si Takuto para doon. Iniisip niya kung paano nila kailangan ang mana para magawa ang karamihan sa mga bagay sa mundong ito. At ang isang kaharian ay maaari lamang mangolekta ng mana mula sa mga tao nito. Kung mas masaya ang mga tao, mas maraming mana ang kanilang makokolekta. At determinado si Takuto na gawin ang kanyang kaharian ang pinakamasayang lugar sa planetang ito. Samantala, sa banal na kaharian ng Qualia, isang junior paladin na nagngangalang Lonius, ang napili bilang bahagi ng pangkat ng pagsisiyasat na ipapadala sa sinumpaang kagubatan. Kasama rin niya ang isang senior paladin, si Vertil, at ang paborito niyang paraan ng pagpatay ng oras ay ang inisin si Lonius, na masyadong straight-laced at formal. Nagrereklamo si Vertil na nagpapadala sila ng napakaliit na pangkat ng investigasyon na kinabibilangan lamang ng 2 paladins at ilang mersenaryo. Sinabi niya na dapat bigyang pansin ng simbahan ang propesya ni Selena, at sumang-ayon si Lunius, ngunit alam niyang hindi nila mahulaan kung ano ang iniisip ng mga nakatataas. Alam niyang kung magtatagumpay sila, gagantimpalaan sila ng malaki, ngunit kung mabigo sila, tiyak na babagsak sa kanyang ulo ang lahat ng sisi. Bumalik sa Minogue, sinisiyasat ni Takuto ang pag-unlad ng kanyang sibilisasyon. Nakakaramdam siya ng nostalgia dahil libu-libong beses na niyang nakita ang panimulang yugto ng kanyang sibilisasyon sa isang screen hanggang ngayon. Pero this time, nakikita na niya ito ng malapitan. Binigyan siya ni Emily ng tour, na sinasabi sa kanya na ang mga Dark Elf ay dalubhasa sa pagtatayo ng mga bahay sa mga puno. Pero mabagal ang takbo ng pagtatayo ng mga bahay ngayon dahil nakatutok sila sa mga puno ng laman. Ang mga puno ng laman ay lumalagong mabuti bagaman, at ang mga pasilidad ng pamamahala at imbakan ay naitayo na rin. Pagkatapos ay sinabi ni Emily na nakakita sila ng isang freshwater spring sa malapit at sinisikap nilang tingnan kung maaari silang kumuha ng tubig mula dito. Kasabay ng para sa magic research, si Molter at iba pang mga salamangkero ay nagsusumikap sa bagong nabuo na gusali ng pananaliksik. Natutuwa si Takuto na marinig ang lahat ng iyon at higit pa na malaman na ang mga elf ay gumagawa ng mga hakbangin tulad ng paghahanap ng mga mapagkukunan ng tubig. Tuwang-tuwa talaga siya na mukhang masayang-masaya ngayon ang mga elf na mukhang pagod na pagod noong una silang pumunta rito. At nang sabihin niya iyon kay Emily, nagsimula siyang umiyak sa tuwa. Nagulat si Takuto nang makita siyang nasiraan ng loob. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon si Emily at ipinagpatuloy ang paglilibot. Ipinakita niya sina Takuto at Ato sa Flesh Tree Farm at sinabi na salamat sa mga tool na ginawa ni Takuto, maaari nilang asahan ang unang ani sa lalong madaling panahon. Susunod, dinala niya sila sa pinagmumulan ng tubig, natagpuan ng mga elf, ngunit napansin niya na ang vibe sa paligid ng lugar ay ganap na naiiba sa oras na ito. Dumilim na rin ang tubig, at nadismaya si Emily dahil sa tingin niya ay hindi na nila ito magagamit. Bago maipaliwanag ni Eto kung bakit siya mali, dumating din doon sina Molter at Gia upang makita ang pinagmumulan ng tubig. Sumasang-ayon sila kay Emily na ang tubig ay tila hindi na magagamit, ngunit pagkatapos ay humigop si Eto, na sinasabi sa kanila na ito ay ganap na ligtas na inumin. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang lugar na ito ay mukhang madilim at madilim ngayon dahil ito ay naging bahagi ng Minogue salamat sa isang tampok na tinatawag na cursed terrain. Hiniling ni Takuto sa mga elf na huminga ng malalim at bigla nilang naramdaman na lumilinaw ang kanilang isipan at napuno ng enerhiya ang kanilang mga katawan. Ipinaliwanag ni Eto na ang isinumpa na lupain ay nagbibigay ng kalamangan sa mga nilalang na may masamang pagkakahanay at nagpapataw ng mga parusa sa mga neutral at magandang pagkakahanay na nilalang. Dahil ang mga Dark Elf ay bahagi ng mga ito na masasamang nilalang ngayon, at sa gayon ang tubig na ito ay ganap na ligtas para sa kanila. Pinatunayan iyon ni Gia sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig at pagkatapos ay sinabi ni Eto na sa lalong madaling panahon ang buong kagubatan ay magiging bahagi ng isinumpang lupain. Gayunpaman, iniisip ni Takuto na maaari itong maging isang maliit na problema dahil ang sumpa na lupain ay masyadong namumukod-tangi. Sumang-ayon si Molter, sinabi na kapag ang buong kagubatan ay naging ganito kadilim, ang kanilang mga kaaway ay madaling makita ang mga ito. Muling nagmumungkahi si Gia na lumikha ng isang hukbo.
Ngunit parehong tiniyak sa kanya ni Naoto at Tekuto na tatawag sila ng isang bayani. Sinabi ni Molter na hindi pa rin siya malinaw kung ano ang isang bayani, at nagpasya si Eto na turuan siya sa pamamagitan ng isang halimbawa. Bigla niyang tinawag ang maitim na galamay mula sa kanyang likuran, walang kahirap-hirap na pinuputol ang mga kalapit na puno bago ihayag na siya ay isang bayani mismo. At kahit 1% lang ang buong kapangyarihan niya, kaya pa rin niyang talunin ang buong hukbo. Ipinagmamalaki ni Tekuto sa mga nagulat na elf na ang mga bayani ay talagang kahanga-hanga at patuloy silang lumalakas sa paglipas ng panahon kahit na wala silang ginagawa. Gayunpaman, mabilis niyang binago ang paksa at sinabi kay Eto na hindi naman na kailangang putulin ang mga puno upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at sinabihan siyang linisin ang kalat mamaya. Ang mga elf naman ay talagang namangha sa kanilang nakita at sinabi nila na si Tekuto ay talagang isang mahusay na nilalang para sa pagkakaroon ng mga makapangyarihang subordinate. Nagpasya silang lumikha ng isang engranding palasyo na angkop para sa kanya at sinabi ni Tekuto na hindi niya ito kailangan ngayon. Gayunpaman, tumanggi ang mga elf na manatili ang kanilang hari sa mga katulad nilang bahay. At sinabi rin ni Eto kay Tekuto na ang paglikha ng isang palasyo ay magpapasaya sa mga tao, kaya dapat nilang hayaan silang gawin ito. Nagpasya si Tekuto na ibigay sa kanila ang kanyang pahintulot, na sinasabi na gusto niya ng isang flying fortress balang araw. Ngunit sa ngayon, makukuntento na rin siya sa isang normal na palasyo. Habang naglalakbay sila, pinuri ni Verdel si Lonius sa matagumpay na pagkuha ng napakaraming mersenaryo. Tumugon si Lonius na hindi ito madaling gawain, lalo na dahil karamihan sa mga lokal na mersenaryo ay kasalukuyang nakadeploy sa Hilaga. Tila, isang grupo ng mga barbaro ang biglang nagpakita sa hilagang lalawigan at nagsimulang umatake sa mga kalapit na nayon. Ang santo at ang kanyang hukbo ay ipinadala upang hawakan ang banta, ngunit ang mga bagay sa itaas ay nananatiling kakilakilabot. Ang isa sa mga mersenaryo ay nagsabi na sila ay nalulugod na hindi nila kailangang harapin ang mga barbaro mismo. Ang isa pa ay sumabad sa pagsasabing maaaring sulit ang panganib dahil narinig niyang mahusay ang sweldo. Gayunpaman, mayroon ding mga bulong tungkol sa isang mangkukulam na nakita sa lugar, at walang sinuman sa kanila ang gustong makisangkot doon. Sinabi ni Verdel sa kanila na wala ng saysay na pag-usapan ito dahil, totoo man o hindi nila magiging problema ang hilagang mangkukulam. Sila ay patungo sa mga lupain sa timog. Mabilis na pumunta ang grupo sa isang malapit na inn upang manatili sa gabi. Habang sabay silang kumakain, sinimulan ni Lonius na tanungin ang mersenaryong si Bargo para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mangkukulam na binanggit niya noon. Binanggit ni Bargo na narinig lamang niya ang isang chismis na nagsasabing isang mangkukulam ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan sa Hilaga. Gayunpaman, nakita ni Lonius na katawa-tawa ang ideyang iyon, na nangangatwiran na walang paraan na maaaring magdulot ng ganoong pagkasira ang isang tao, lalo na sa isang santo na ipinadala na upang pangasiwaan ang sitwasyon. Inamin ni Bargo na mukhang malabo ito at hindi talaga siya naniniwala dito, ngunit iginiit na mas mabuting maging maingat dahil ang pakikipagtagpo sa isang tunay na mangkukulam ay lubhang mapanganib. Napansin ni Bargo na kakaiba na ang kaharian ay nagpadala ng 2 banal na kabalyero ng biglaan, lalo na dahil sila ay patungo sa mga sinumpaang lupain, pinindot niya si Verdel upang ihayag kung ano ang eksaktong dapat nilang hawakan. Dahil kung ito ay isang bagay tulad ng isang mangkukulam, si Bargo ay magkukwit na on the spot. Walang anumang detalye si Verdel tungkol sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa kagubatan. Pero tiniyak niya kay Bargo na hindi ito masyadong seryoso. Kung kailangan niyang mag-isip, sasabihin niyang malamang na nauugnay ito sa kamakailang pagdagsa ng Dark Elves sa lugar. Malamang na gusto lang ng kaharian na tiyakin nila na hindi gumagawa ng gulo ang mga elf. Nagkamali siya sa pag-aakalang si Lonius at Bargo ay lubos na nagtitiwala sa kanya, dahil ang mga Dark Elves ay malawak na itinuturing ng mga tao ng kaharian bilang mga nakamamatay na assassin at may hawak ng mga sumpa. Lalo na nag-aalala si Lonius na kung hindi mapipigilan ang Dark Elves, maaari silang maging sapat na makapangyarihan sa kalaunan upang bantaan ang kaharian. Dahil doon, gusto niyang maalis ang mga ito. Gayunpaman, nag-ambala si Verdel, na nagpapaalala sa kanya na ang kanilang misyon ay mahigpit na para sa pagsisiyasat. Sa sandaling maging mapanganib o marahas ang mga bagay, ang kanilang mga utos ay umatras. Gamaan ang pakiramdam ni Bargo nang makitang makatuwiran si Verdel, dahil wala siyang interes na makibahagi sa isang massacre. Si Lonius naman ay hindi maintindihan kung bakit papalampasin ni Verdel ang pagkakataong lipulin ang Dark Elves.
Ibinalita lamang ni Verdel ang pamilya ni Lonius, na nagpapahiwatig na hindi siya handang ihagis ang kanyang sarili sa isang nakamamatay na labanan ng walang magandang dahilan, kahit na hindi iniisip ni Lonius na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ang ibang mga mersenaryo ay may mga pamilyang inaasahan nilang babalikan. Kaya naman, maliban na lang kung talagang kinakailangan, tumanggi si Verdel na ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Hindi pa rin kumbinsido si Lonius na dapat hayaan ang mga elf, ngunit nanalo ang kanyang pagnanais na muling makasama ang kanyang pamilya. Sa huli, pinili niyang sundin ang mga utos. Samantala, tinitipon ni Takuto ang lahat ng kanyang mga mamamayan sa isang lugar, iginiit na masasaksihan nila ang isang bagay na mahalaga. Mukha silang nalilito habang siya ay tahimik na nakatayo sa tabi ng isang bunten ng mga prutas na puno ng karne hanggang sa itinaas niya ang kanyang kamay at ipasok ang mana sa kanila. Ang bawat tao'y nanunood ng may pag-asa, interesado kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kanilang pagkamangha, ang tumpok ng prutas ay biglang nag-transform sa isang scout bug sa harap mismo ng kanilang mga mata. Naiwan ang grupo sa pagkamangha. Si Takuto ay talagang nagdala ng isang bagong anyo ng buhay sa isang simpleng hakbang lamang. Pagkatapos ay ipinahayag ni ito na ito ay isang sulyap lamang sa tunay na kakayahan ni Takuto at hinihimok ang lahat na ipagpatuloy ang pag-aalay ng kanilang sarili sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Takuto sa kanyang trono, gumaan ang pakiramdam na walang masyadong nagtanong sa kanya tungkol sa kung paano nilikha ang scout bug, higit sa lahat dahil hindi din niya talaga maintindihan ang sarili niya. Siya at si Ito ay sumusunod lamang sa mga hakbang mula sa laro upang magawa ito. Ngunit sa nakikitang paglalahad nito sa totoong buhay, mahirap isipin na ang pag-infuse lang ng isang tumpok ng prutas na may mana ay talagang magbibigay buhay. Sa kakayahang ligtas na makagawa ng mga sundalo na nakumpirma na ngayon, idineklara ni Ito na oras na para sa susunod na yugto ng kanilang plano, na magpanday ng isang bayani. Magiging mabagal ang proseso dahil kailangang magtipon ng sapat na mana si Takuto para sa ritual, ngunit kapag nakumpleto na, halos walang limitasyon ang kanilang kapangyarihan. Halos hindi mapigilan ni Ito ang kanyang pinanabik at sabik na itanong kay Takuto kung sinong bayani ang una niyang tatawagan. Walang pag-aalinlangan, pinili niya si Isla, ang reyna ng mga insekto dahil nag-aalok ito ng pinakamahusay na mga pakinabang sa simula pa lamang. Ang presensya lamang ni Isla ay nagpapalakas sa lahat ng uri ng mga sundalong insekto sa kagubatan, na ginagawang mabigat na manlalaban kahit ang mga scout bug. Ngunit ang kanyang tunay na halaga ay nakasalalay sa kanyang versatility. Maaari siyang mangitlog ng mga sundalong larva para sa parehong labanan at konstruksyon, na lubhang nagpapabilis sa paglaki ng Minogra. Pinupuri ni Ito si Takuto para sa kanyang mahusay na tactical na pagpipilian. Higit pa sa mga praktikal na bentahe ni Isla, siya rin ang pinaka-stable sa mga available na bayani. Ang isa ay isang warmonger na gutom sa kapangyarihan, at ang isa ay isang pyromaniac na nakatungo sa pandaigdigang paglipol. Alinman sa mga ito ay hindi gustong hawakan ni Takuto sa yugtong ito. Gayunpaman, alam ni Takuto na kakailanganin niyang ipatawag ang dalawa pang iyon sa kalaunan. Ang kanilang kapangyarihan ay sadyang napakahusay upang balewalain. Sana lang ay hindi sila magpapagulo ng sobra pagdating ng panahon. Kung tutuusin, mas gusto niyang tamasahin ang tahimik na buhay sa mundong ito. Samantala, nakatagpo ang Holy Knights ng galit na Mountain Giant, at malinaw na hindi magiging simple ang paghawak sa sitwasyon. Inutusan kaagad ni Lonius ang mga mersenaryo na maghanda para sa labanan. Ngunit bago magsimula ang labanan, humakbang pasulong si Verdel at inutusan ang lahat na magpigil, iginiit na siya na lang ang bahala dito. Nagsimulang magprotesta si Lonius, ngunit tiniyak sa kanya ni Verdel na magiging mas mabilis ito sa ganitong paraan at hindi na nila kayang mag-aksaya pa ng oras. Lumapit si Verdel sa higanti at nagsimulang magbigkas ng incantation. Pagkatapos ay ipinaalam ni Lonius sa mga mersenaryo na ginagamit ni Verdel ang lihim na sining ng Qualia, isang pamamaraan na naghahatid ng banal na enerhiya sa mga pag-atake ng isang tao sa pamamagitan ng panalangin. Sinubukan ng higanteng basagin si Verdel gamit ang club nito, ngunit walang kahirap-hirap na pinutol ni Verdel ang sandata sa dalawa. Ang lakas na ipinagkaloob ng Divine Arts ay maaaring magpahusay sa iyong mga pisikal na kakayahan, ngunit para sa mga piling banal na kabalyero tulad ni Verdel, ito ay maihahambing sa kapangyarihan ng isang mas mababang dragon. Sa madaling salita, hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon ang higanti. Matapos patayin ni Verdel ang higanti, sinimulan siyang purihin ni Lonius para sa kanyang napakalaking kapangyarihan at sinabi na kasama si Verdel at ang kanilang koponan, tiyak na makukumpleto nila ang kanilang misyon ng walang anumang problema.
Gayunpaman, siya ay mukhang hindi nasisiyahan at sinasabi sa kanya na hindi pa sila nakakasigurado ng anuman. Bumalik kay Takuto, masaya siyang kumakain ng burger habang nanunood si Eto na may banayad na pag-aalala. Simula nang dumating sila, nabubuhay na siya sa fast food. At kahit na wala siyang intensyon na pigilan siya, iminumungkahi niya na dapat siyang kumain ng mas malusog, ngunit binanggit ni Takuto na noong siya ay na-hospital, ginugol niya ang kanyang mga huling araw sa pagkain ng mas malusog na pagkain. Ngayon, gusto na lang niyang tamasahin ang masasarap na pagkain ngayong may pagkakataon na siya. Sa kanya lang naalala na may importante siyang gustong pag-usapan. Tinanong ni Takuto si Eto kung maaari niyang ipatawag sina Gia at Molter para sa isang pulong pagkatapos nito. Pumayag si Eto na gawin iyon, ngunit curious siya kung tungkol saan ang pagpupulong na ito. Kaya ipinaliwanag ni Takuto na salamat sa karagdagang scout bag na nakuha niya, mas makikita na niya ang kagubatan. Kaya gusto niyang humingi ng payo kina Gia at Molter kung paano nila ito dapat panghawakan. Tinanong ni Eto si Takuto kung pinag-uusapan niya ang nayon malapit sa kagubatan, at kinumpirma niya ito. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ay kung gaano ito kalapit, ilang oras na lang bago nila matuklasan ang pag-iral ng Minagra. Sa kabutihang palad, ang nayon ay mukhang hindi kaakibat sa banal na kaharian ng Qualia, na malamang na ginagawa silang neutral, ibig sabihin ay may pagkakataon para sa mapayapang negosasyon. Ngunit kung may iba pang lilitaw, ito ay magdudulot ng problema dahil ang paglalakbay sa malayo ay halos tiyak na nangangahulugan na narito sila sa isang partikular na misyon. Tiniyak ni Takuto kay Eto na hindi niya kailangang ma-stress. Kung tutuusin, wala pang senyales na may nakatuklas pa sa kanila. Tinutukso siya ni Eto, sinasabing ang ganoong uri ng usapan ay palaging nag-aanyaya ng gulo, at si Takuto ay tumatawa, ngunit ang kanyang pagtawa ay biglang namatay nang mapansin niya na sa katunayan ay may mga taong lumitaw, at ang masama, sila ay tila isang pangkat ng mga armadong sundalo. Gustong iwasan ni Takuto ang masyadong pag-stand out. Kaya, hiniling niya kay Eto na makipag-ayos sa mga sundalo. Hinihiling din niya sa kanya na subukan munang maging mapayapa, ngunit kung hindi iyon gag-ana, malaya siyang gumamit ng maraming karahasan kung kinakailangan. Sa labas lamang ng kagubatan, naghahanda ang mga kabalyero na pumasok, ngunit bago sila magpatuloy, may naramdaman si Verdel na kakaiba sa kabila ng mga puno at mabilis na sinabihan ang lahat na huminto. Ilang sandali pa, lumabas si Eto na nakasuot ng balabal, at parehong natigilan sina Verdel at Lonius. Hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng isang batang babae na naninirahan sa loob ng ipinagbabawal na kakahuyan. Hiniling sa kanya ni Verdel na sabihin kung sino siya. At inaangkin ni Eto na siya ay isang simpleng dark elf na naninirahan sa kagubatan kasama ang kanyang mga kamag-anak. Si Lonius, na nagtatanim pa rin ng sama ng loob sa dark elves, ay may sasabihing masama, ngunit pinigilan siya ni Verdel at iniba ang usapan. Ipinaliwanag niya kay Eto na narito lamang sila upang tuklasin ang kagubatan at pagkatapos ay nagtanong kung papayag ba siyang pasukin sila. Magalang na tinanggihan ni Eto ang kanilang kahilingan, ipinaliwanag na mas gusto ng Dark Elves na huwag maabala ang kanilang bagong paninirahan ng walang dahilan. Nagalit si Lonius, nagalit dahil tinatanggihan ng isang Dark Elf ang kahilingan mula sa mga banal na lingkod ng Diyos. Gayunpaman, bago pa siya makatugon, sinigawan siya ni Verdel upang pigilin ang kanyang bibig. Bago niya palalain ang mga bagay, sinubukan ni Verdel na hikayatin si Eto na bigyan sila ng akses sa pamamagitan ng pagbanggit sa banal na paghahayag na natanggap ng kanilang santo tungkol sa isang nagbabantang kalamidad na nakatago sa loob ng kagubatan. Nagsimulang magpanik si Lonius, nagulat na si Verdel ay hayagang magbabahagi ng ganoong uri ng pambansang lihim sa isang ganap na estranghero. Sinabihan ni Verdel si Lonius na manatiling tahimik muli, ngunit tumutol si Lonius, na nagsasabi na ang pagbabahagi ng banal na paghahayag ng walang pahintulot ay lumalabag sa mga batas ng mga banal na utos. Nagbanta siyang isusumbong si Verdel sa sandaling bumalik sila sa Qualia, ngunit sinabi sa kanya ni Verdel na gawin niya ang anumang gusto niya. Pagkatapos, pagbalik kay Eto, nagtanong muli siya kung papayagan niya silang pumasok. Gayunpaman, tinanggihan pa rin ni Eto ang kanilang kahilingan, sinabi kay Verdel na hindi na kailangang imbestigahan ang kagubatan dahil walang mapanganib o masama sa loob nito. Masasabi ni Verdel na nagsisinungaling siya, ngunit nagpasya siyang huwag nang idiin pa ang issue. Sa halip, lumingon siya sa grupo at ibinalita na babalik na sila. Hindi tanga si Verdel, nararamdaman niya na si Eto ay nasa ibang antas. Nauunawaan din niya na ang pinakamatalinong hakbang sa ngayon ay ang umatras at muling magpangkat bago gumawa ng anumang karagdagang aksyon. Gayunpaman, hindi ito naiintindihan ni Lonius.
Sa halip, sinasabihan niya si Verdel, inakusahan si Verdel na tinalikuran ang misyon at idineklara na inaalis niya siya sa utos. Ipinahayag ni Lonius na papunta sila sa kagubatan upang mag-imbestiga at inutusan ang mga mersenaryo na sundan siya. Gayunpaman, dahil si Lonius ang nag-hire sa kanila, dapat nilang sundin ang kanyang mga utos sa halip. Sinamantala ni Lonius ang pagkakataon, pinasugod ni Lonius ang mga lalaki para hulihin kaagad si Eto dahil sa pagkontra sa kanya kanina. Nagsisimulang palibutan siya ng mga mersenaryo. Nasiraan ng loob si Eto na walang kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap na lutasin ang mga bagay ng mapayapa. Sinubukan niya talaga, ngunit sa huli, hindi na ito mahalaga. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Lonius sa sahig, na puro dugo. Nakita niyang sinasaksak ni Eto ang lahat ng mga mersenaryo habang si Verdel ay nagbabantay sa kanya, na nagpahayag na nakatagpo na nila ang mangkukulam. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita pa tayo sa susunod.